Good evening po ulit sa lahat ng bumubuo ng punto por punto. Bro, Yes, bro. ang katanungan ko po, kasi tulad ng may mga kaibigan ako na nagpakamatay, tapos rin may mga kakilala ako na ah, sa tingin ko lang yung hanggang sa kamatayan nila hindi nila tanggap yung sakramento, pati kumbaga hindi nagbalik sa simbahang Katoliko. Ngayon tuwing ipinapanalangin ko sila o kaya pinapamisa, nandun yung sa isip ko na yung salitang laging nagbabakasakali na inilagay sila ng Diyos sa purgatory. Nandun yung laging piniisip ko, nagbabakasakali nandun sila kasi hindi ko naman nakita ang langit. Ngayon ang tanong ko po, para masigurado na mapunta po sila dun sa purgatorio o maligtas sila, pwede po ba nating ipanalangin sila ng prayer sa kanilang conversion? Kasi di ba po ang Diyos ay omnipresent? What do you mean for the conversion? Mga patay ba yung sinasabi mo, bro? Or buhay? Patay na po. O paano, ba't mo ba sila i-pray ng conversion, ipatay na sila? Hindi na makakonvert yun. Patay na yan, hukom na agad yun. Ang turo ng simbahan, particular judgment na after nating mamatay, Hebrews 9:27, automatically judgment agad yun. So, ano man ang maging hukom ng God sa kanila, hindi na sakla yun sa conversion. Wala nang conversion sa kabilang buhay. Either impyerno, purgatory, or heaven lang yan. Wala nang conversion. Yung mga prayer natin, para yun sa purification, na mapadali ang kanilang purification kung sakaling nasa purgatory sila inilagay ni God. Yun ang tulong ng ating panalangin, hindi for conversion para sa mga papatay, kapatid ng Katoliko Kandado. Kasi bro, naisip ko, di ba ang Diyos ay hindi naman bound by time and space? Ngayon, it possible po ba na i-grant ng Diyos yung mga prayer ng for conversion kasi nga hindi siya bound ng time? Hindi nga bro, walang connection ang pagka-boundless ng Diyos sa time and space sa conversion ng mga namatay na. Walang connection yun. Anong meron sa boundless ng time ang Diyos? Boundless ang Diyos sa time. Spiritual na yun. Kaya nga walang connection yun bro. Yung mga anghel bro, hindi na rin napatawad yan dahil nasa spiritual being na sila. So kapag kaya nga may kasabihan na ang dami na nating chance nung buhay tayo. Diba? Napakarami, millions of chances. Actually, brother Angel, basahin natin tong Lucas 2, no? O Lucas. Kapatid, kasi dito, malinaw dito na wala na talagang conversion sa second life, no? In Luke, nasa spiritual being na yun, bro. Wala no? Sa Luke hindi sa second life. Hindi sa second life yung yung tinutukoy ko, kasi nga ang Diyos not bound by time and space. Oo nga, pero bro, kahit pa, sabi ko nga, walang connection yung pagka-boundless ng Diyos sa time and space doon sa sinasabi mong conversion sa mga namatay na. Walang connection, kahit pa boundless ang Diyos sa time and space, hindi naman yun saklaw na dahil boundless siya, bibigyan niya ng conversion yung mga namatay na. Walang walang connection yun. No, dito nga sa Lucas 22, basahin natin itong namatay na mayaman at yung mahirap. Tingnan natin dito. Maunawaan natin dito na wala ng conversion sa second life. No, sabi dito, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako, ano nga ba yung yung Brother Angel, yung sa 16 bro? 16, no, 16, 22:16 ang naano ko, 16 ito. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing, so parehas lang namatay. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham.
Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaalyo siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang naririto ay hindi makapupunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makapupunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta, yun ang kanilang pakinggan. So ibig sabihin, sa lupa, mayroon tayong dapat gabitin, no, for conversion. No, sa panahon nila, yung mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta na kanilang pakikinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Oh. So, dito may sense na kahit pa mabuhay ang isang patay, hindi pa rin nila paniniwalaan yun. So, wala pa rin conversion mangyayari sa kanila sa second life, kapatid. So, there's no conversion talaga in afterlife. Wala na conversion doon. Ang conversion, dito lang yan sa lupa habang buhay pa tayo. Kaya nga may kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay ka pa, may pag-asa talaga. Pero pag namatay ka, judgment na agad yun. Bro, hindi yung second life yung kamatayan ng tinutukoy ko na conversion nila. Ang tinutukoy ko, yung bago gawin nila yung kunyari, di ba kunyari nagbigti, merong milliseconds pa yun, o may ilang segundo pa para nabuhay pa siya, na i-grant ng Diyos yung prayer kasi teka lang, di namin nagits yung ang tanong mo kasi kaganina yung mga namatay na. Tinanong ko kung bang mga namatay na or yung buhay, sabi mo namatay na. Tapos ngayon naghihinalo pa. Klaruhin mo yung pinakatanong mo, bro, para hindi magkarambol-rambol yung sagot din namin. Sige, ganito. Di ba Ano ba talagang tanong mo, namatay na or naghihinalo pa lang? Hindi, di ba sila nagpakamatay sila. Pero ito yung scenario. Namatay na kasi nagpakamatay na. So namatay na, wala nang buhay. Walang buhay. Pero yung Patay time na. na bago gawin nila yung oras na yun, siyempre sa time natin, di ba, ngayon, kunyari, nakaraan, patay na sila nung nakalipas na. Pero din sa bound nga ng time space ng Diyos, na possible ba i-grant yan, yung oras na gawin niya yun, siyempre may mga may mga ilang segundo pa yan, pwede ba siya makagawa ng real act of contrition? Yung mga panahon na yun, actually, bro, ang tanong mo, bro, parang contradictory ba? Kasi namatay na, tapos parang may seconds pa na hindi pa namatay para makapag pa ng conversion. Contradictory. So, it cannot be. No? Hindi, dito bro, John Ray. Kasi ang pinakaano kasi mo dito, ang pinakatanong mo is namatay na. Kaya klinaklaro ko namatay na ba? Brother John Ray? Yeah, Brother Wendell. Yung sa katikisim na lang, 10:35 ba yun? Malinaw yun ang deklarasyon ng simbahan. Pag ang isang tao namatay na sa mortal na kasalanan, immediately, impyerno siya. Hindi, yung sinasabi ni Katoliko Condado, ang pagkakaintindi ko, bro, Katoliko, yung bang magpapakamatay siya pero magsisisi siya, parang ganon? Nakapagsisi? Hindi nga, Brother Angel, kasi ang ganito hindi, kasi. Yun nga, wait, yung tanong lang muna i-clarify natin. Kinaklaro ko kasi sa kanya kung namatay na ba. Hindi siya yung maghihinalo pa lang. Namatay na daw eh. Namatay na daw. Kasi Pero ganito. ang punto diyan, Katolikong Kandado, na nagpakamatay siya,
Pero Tapos namatay na, Bro Wendell. Namatay na. namatay na siya Oo. dahil ang Panginoon ay not bound by time and space. Before siya nagpakamatay, Nagsisi. nagsisi. Tandaan natin na ang pagsisisi, yun ay act of contrition sa tapos ng kasalanang ginawa na sinisisihan niya. At maliban dyan, hindi sapat lang ang pagsisisi. Dahil sa doktrina ng Simbahang Katoliko, meron pang tinatawag na act of contrition. Maliban na act of contrition, meron pang reparation to the damage. Pag di ma-repair ang damage sa taong nagsisisi, yun ang kaniyang Purgatory. babayaran sa purgatorio. Pero ang nakakalito kasi, Brother Wendell, ang tanong ni Brother Candado kanina, namatay na tapos mananalangin siya for conversion. Iba naman yung sinabi niya ngayon na yung nagpapakamatay ang magpapakonvert kasi mayroon pang dying seconds na parang makonvert siya, magbago siya. Nagkakanda gulo-gulo kasi yung tanong mo, Bro, Brother Candado ba? Ang pinakatanong mo kanina, as far as I remember, namatay na. Tapos mananalangin ka doon sa namatay for his conversion. Yun ang tanong niya kanina eh. So, malinaw kung tingnan natin ang ebanghelyo ng ang pahayag ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 22, versikulo 11 hanggang 13, makita natin diyan na, di ba, may inimbitahan sa kasal, may dumalo na walang suot na kasuotan ng kasal. Anong nangyari? Di ba, hinuli siya at itinapon sa apoy? Ang punto dito, ano po ba yung kasuotan ng kasal? Bakit ganun ka-istrikto? Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Sa tradisyon ng mga Hodyo, bago ka papasok sa kasal, meron na nakahandang kasuotan doon sa pintuan. Bihis ka, suotin mo yon para magiging kabahagi ka sa kumbira. Anong punto dito? Bago ka magiging kabahagi sa komunyon, tayo'y binihisa na ng tinatawag na sanctifying grace sa binyag. Ibig sabihin, yung sanctifying grace sa binyag, pwede yan na mawala sa isa lang na mortal na kasalanan. Dahil mawala yan sa isang mortal na kasalanan, hindi na tayo pwedeng magkomunyon. Dahil nawala yan. Maliban lang kung pinagsisihan natin yan at nangumpisal tayo. Anong punto diyan? How about kung nawala ang sanctifying grace? Nung buhay ka pa hanggang namatay ka. Yun ang mangyari sa Catechism of the Catholic Church 1035. Immediately. Tsaka Bro Candado, no, at to be clarify lang, pag namatay na, bro, wala na talagang conversion yan. So wag mo nang iano na pwede pang madala sa panalangin kasi si God is ano naman siya hindi naman siya bound sa time and space. Walang connection yun. Walang connection yun, bro. Kasi ang Diyos pag namatay automatically hukom agad yan, no? Hebrews 9:27 at CCC 10:35. Who immediately pag namatay ka na may mortal sin, immediately impyerno. Pero sa Hebrews 9:27, pag namatay ka, automatically, hahatulan ka ng Diyos. So ano man ang magiging hatol niya sa iyo, nasa Diyos na yun. May impyerno ka ba, langit, or purgatory. So yung panalangin natin, bro, for ano na lang yun, for purification nila. Kung nasa purgatory man sila, mabilis ang kanilang purification. Hindi na sila magtatagal doon. Kaya nga need nila ng mga panalangin natin. Bro Candado? Thank you, bro, kasi napag-isip rin ako kasi ano yan kasi narinig ko kay Father Chris Ailer yan. Na sinabi niyang ganun nga. Kaya parang nag-isip din nga rin ako, nag-isip rin ako na na medyo theological nga rin at medyo malalim nga rin na Kaya nagtanong din ako kasi medyo baka na mali lang yung pagdinig mo, bro, kasi hindi pwede kumontra ang theology ng simbahan sa Biblia no? Baka namali ka lang ng pagkakinig ba? Hindi ko sinasabi na di mo naunawaan. Baka namali ka lang ng pakinig. Kasi imposible 'yon na
maliban na lang kung heretiko yung pari na yon. Sabi mo pari no? Maliban na lang kung heretiko siya, sabihin niya na yung namatay na pwede pang i-convert. Wala mang turo ang simbahan na gano'n Kasi ang turo ng simbahan immediately hahatulan ka kaagad. Pag namatay ka, hahatulan ka. Even in the Bible, pag namatay ka, hahatulan ka. Hebrews 9:27, basahin nilang natin Hebrews 9:27. Itong Bible, salita ng Diyos to Dugma to De fide to bro. Itinakda sa mga tao minsan lamang mamatay at pagkatapos ang paghuhukom. Nasaan ang conversion dyan? Ihuhukuman ka na So yan ang mangyayari after na mamatay ang tao. So no more conversion at all sa mga namatay na. Brad John Ray, Brother Rendell, merong isang madre na kinikilala siya na banal talaga. At naniniwala ang buong kumbento, mga kasama niya, banal siya. Pero nagpakita siya sa kasama niyang madre. Ang pangalan ng madre, si Sister Teresa Gesta. Noong taong 1859. 1859 Nagpakita siya. Ano nangyari? Sabi niya, kinikilala siyang banal. Pero sabi niya, nasa purgatorio ako. 40 years. Kinikilala yung banal. At nagbigay siya ng palatandaan na hanggang ngayon, nandun pa sa pintuan. Ito, makita ninyo, ang kamay ng naturang madre, Sister Teresa Gesta, Birmingham, sa 1859 hanggang ngayon nandyan pa. So, kaya dapat talaga, totoo talaga yung Philippians chapter 12, Brother John Ray, ano yung mabasa natin? kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. So ang kaligtasan, kailangan talaga na pagsikapan natin with fear and trembling. Dahil sa mga nagsubaybay ngayon, naalala ninyo yung istorya sa buhay ni, totoo yung nangyari, istorya sa buhay ni Diocles. Yeah? Si Diocles ay isang doktor sa France ba yun? O sa France? Sa paaralan. At ang dami niyang mga natutulungan na paaral. Dami. Si Diocles. Makita ninyo yan. Tunay na buhay yan. Namatay siya. At nang namatay siya, inilagay siya sa kabaong. Pinarangalan pa siya sa simbahan. Pero, habang nagmisa, biglang umupo lang ang bangkay niya sa kabaong. Open kasi yon. 3 bisi siya may sinabi na ang makapangyarihang Diyos ay humatol sa akin. Sa pangalawa, ang makapangyarihang Diyos na humatol sa akin, napatunayan ako sa hatol. Pangatlo, at ako ay nasa impyerno ngayon. Takot, ginoo. Tandaan natin, si Diocles, kilala siya na maraming natulungan niya. Marami siyang mga scholars. Iyon ay kita sa lahat. Pagkatapos niya sinabi yan, muli siyang humiga sa kabaong. Ano po ba ang leksyon diyan? Kahit pa ano ang ating mga mabubuting gawa, basta may tago tayong mortal na kasalanan, our good works can be meritorious only in the eyes of God if we are in the state of grace. Anong mangyari? Pakibasa, Brad John Ray, Ezekiel 18:24.
Ngunit kung ang isang yung taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Grabe pala pag mamuhay tayo sa mortal na kasalanan. Ang lahat nating mga kasalanan na mabuti magagawa, mabuting gawa ay mawawala sa mata ng Diyos. Kaya pagsikapan talaga natin na habang buhay tayo sa mundong ito, di natin mawala ang sanctifying grace na kailangan para tayo'y makapasok sa langit. Bakit kailangan ang sanctifying grace para makapasok sa langit? Ang langit ay supernatural world. Tayo ay nasa natural world. Ibig sabihin para maunawaan ninyo, halimbawa, ilang minuto lang pwede kayo sa ilalim ng tubig. Di ba? Imposible makaabot kayo ng 20 minutes sa ilalim ng tubig. Nangangailangan talaga kayo ng supernatural na kagamitan para makahinga doon. Anong gamitin niyo? Ang gamitin niyo, oxygen. Para manatili sa ilalim ng tubig. Ganon din sa langit. Nandito tayo sa natural world. Ang langit ay nasa supernatural world. Nangangailangan tayo na para makasama ang Diyos at yon ang sanctifying grace. Idagdag din natin dyan, no, bro, Katoliko Kandado, ang naintindihan ko rin sa'yo, baka sakal nagsisi siya, nagpakamatay, pero nagpakamatay pa rin eh. So kahit ano sabihin natin, 2:11 ng Santiago, huling verse na to, bro, Junri. Kasi kahit sabihin mong sabihin mo, ay nagsisi naman siya, pero nagpakamatay pa rin, bro eh. Commandment number 6 yun, huwag kang papatay, pinatay mo pa sarili mo. 3:15-16 ng unang Korinto, templo ng Diyos ang katawan, di bawal patayin eh. So yung sinasabi mo, paano kung nakapagsisi siya, pinatay nga sarili niya. 2:11, bro. Delikado kasi ang talaga. lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba ay lumalabag sa buong kautusan, sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya ay siya ring nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka naman nangangalunya ngunit pumatay ka naman, nilabag mo pa rin ang kautusan. Yan yung sa Ezekiel kanina. So sa lahat na nakikinig, no, akala natin, nasa state of grace naman ako, pero maramot naman ako. Parang gano'n, di ba? O nasa state of grace naman ako, pero yun nga, yung sinasabi mo nga yung Katoliko Kandado, nagpakamatay siya, pero parang last minute, baka sakaling nakapagsisi siya, baka sakaling napunta sa purgatorio, nagpakamatay. May ginawa nga siyang mortal sin dun, bro, Kandado eh, no? Kaya yun, kumbaga, ina-assume mo na baka yung before ng huling hininga niya nakapagsisi. Tama ka, Katoliko Kandado? Opo, kasi naano ko yan sa hindi ako nagkakamali kay St. John Marie Benib o baka hindi pa namatay. Yun na nga yun, kasi may pagpapakamatay nga nangyari, bro eh. Kahit sabihin mo nga, nagsisi siya, yung nga sabi dyan, hindi nga siya nangangalunya, pumapatay naman. So kumbaga yun, ilagay mo sa konteksto yun, nagsisi naman siya kahit nagpakamatay, nagpakamatay pa rin eh. Nagets mo? Bigay ng Diyos yun eh. Templo ng Diyos ang katawan niya, bro eh. Kahit sabihin mo, last minute, yung huling hininga niya, nakapagsisi, baka sakali. Nagpakamatay pa rin, bro eh. Dapat tingnan mo yung kung ano yun, hindi porket, lalo na, Hebreo 10:26, nalaman mo na yung katotohanan eh, tuloy-tuloy ka pa rin sa kasalanan, wala nang may pagpapatawad sa yung kasalanan. So, basta't ang isipin mo na lang, bro, lahat nakikinig po ngayon, turo na simbahan, lahat ng namatay ipagdasal natin. Tama po 'yon. Kasi mercy of God lang ang chance natin. But yung sinasabi mo na ayon sa turo ng Biblia at simbahan, nagpakamatay pa rin eh. Kahit sabihin mo last minute nagsisisiguro or something, nagpakamatay pa rin eh. So may ginawa siyang matindi ron na hindi niya dapat gawin. So para ma-relax ka, keep praying na lang po. Lahat po ng kahit protestante yan, sinasabi ng simbahan sa atin na lahat yan pwedeng ipagdasal. Bro, Katoliko? Sige po. Okay po. Thank you po. Okay, bro. Salamat. Basta ang malinaw dyan, Barikandado, pagpatay na, wala nang conversion doon
Wala. Hindi nakasali dun sa pagkaano ng Diyos.